Okay, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ako ngayon para ibahagi sa inyo ang mumunti kong kaalaman hinggil sa paggamit ng EIPCRF using link. Gagamit po lang tayo ng mga link para ilagay ang ating mga MOV sa folder at kukunin natin ang link na ito na siyang ating ilalagay sa ating IPCRF PowerPoint portfolio. Sige po, simulan ko na po. Sa pasimula, syempre, kailangan muna nating alam ang ating DepEd OneDrive account. Okay, sa ating DepEd OneDrive account, ito po yun, papakita ko po. Ito po ang aking DepEd OneDrive account. Okay, kailangan po natin alam ito. Ang NCR2 po ay hindi na po siguro maaaring gamitin dahil malapit na rin po itong isara ng ating kagawaran. Malalaman nyo pong DepEd account nyo ito kapag kinlik nyo po ang bahaging ito. Makikita nyo po yan ay Radelin Santiago at deped.gov. Hindi po yan NCR2. Yun po ang indikasyon na ang gamit ninyo ay ang inyong deped.gov.ph account. Para gawin po ito, syempre, unahin natin ang paggawa ng folder. Gumawa na po ako ng sample folder. Dito lang po kayo, add new as folder, then type nyo lang po RPMS 2024, then pili kayo ng kulay kung anong gusto nyong kulay sa inyong folder, then create. Okay, dahil meron na ka po, okay na. Ipagpalagay natin na meron na, nagkakagawa na po ako. Sa loob po nito, gagawa kayo ng CRA. Okay, meron na po akong nagawang CRA1, gagawa po ako ng CRA2 folder, CRA2. Okay, lalagyan ko na po ibang kulay, create. Then add folder, folder, CRA3, create. Add folder, add new folder, CRA4, create. Pwede pong editin nyo kung gusto nyo baguhin ang kulay. Folder color, gagawin ko naman siyang purple. Yan. So, add new folder plus factor. Bakit wala pong CRA5? Dahil wala po tayong indicator ng CRA5. Yan lamang po. Okay, tapos pag nagawa nyo na po yan, nagawa nyo na yung simula CRA1 hanggang plus factor, sa loob po ng bawat CRA, pag kinlik nyo po yan, nandyan na po yung mga objective. Maging guide po natin yung ating portfolio sa paggawa. Ilagay ko po dyan objective 1, objective 2, objective 3, objective 4. Babalik po tayo sa RPMS. Click lang po natin ito. Then punta tayo sa CRA2. Based sa ating portfolio, tingnan natin ang portfolio. Ang CRA2 po ay simula objective 5, 6, 7, 8. Yan po ang gagawin natin. Ulit, add new folder, objective 5. Okay, kulay red, kulay 8. Anong color ng folder natin? Kulay green pala. Pwede natin edit ang color. Depende naman po sa inyo kung paano nyo siya kukulayan. Yan. Ulit-ulit. Add new folder. CRA 6. Green. Add new folder. CRA 7. 8. Rename. Nagkamali po ako. Pwede ko siyang i-rename. Rename. Magiging CRA objective. Sorry. Update pala siya. Hindi pala CRA 6. Ito po pala ang i-rename. Rename. Objective 6. Update. Ito po ang i-rename. Objective 7.
update, then baguhin ulit natin ng kulay, find color, green. Okay na, dito tayo. Okay, dito nyo po siya i-click kapag may babaguhin kayo sa tatlong dot. Pag pinlik nyo po yan, lalabas lahat ng mga kasi sa tayo, di ba, right click lang. Pwede naman din pong right click. Okay, objective 5. Ganyan natin ito. Objective 5, update. Then, add new folder, color green, then objective 8, create. Yan, nakagawa na po tayo sa CRA2 ng objective 5 hanggang objective 8. Match na po siya sa RPMS natin. Balik ulit po tayo sa RPMS. Punta naman tayo sa CRA3. Click lang po natin yan. Ganun po ulit. Add new folder, objective 9, create. Paano objective 9? Balik po ulit tayo dito. Okay, CRA3, objective 9, 10, 11. Add new folder, objective 9, 10, create. Objective 10. Add new folder, objective 11, create. Yan. Pag-click nyo yan, open na po lahat yan. Okay, bakit baliktad? Kasi nga po 1 ang nasa unahan siya. Kaya nakaayos po kasi siya ng 1, 1, 9. Mas nauna po kasi ang 1. Okay, baka malito lang po tayo dito. Then RPMS, CRA4 na tayo. Add new, balik ulit tayo dito. Ang objective 4 ay 12, 13, 14. Add new folder, objective 12, create. Add new folder, objective 13, create. Add new folder, objective 14, create. Yan, na-create na po natin ha, kompleto na yan. Pag-uwi natin ng color nito. Yung ating light blue. Yan. Papansin nyo po, kompleto na ang inyong objective sa RPMS. My files, dun kayo sa my files, makikita nyo sa folder ninyo yung RPMS 2023, 2024. Pag kinlik nyo po yan, sa loob na po yung file ninyo, CRA1. Nasa loob na yung objective 1, 2, 3. Balik tayo, CRA2. Objective 5, 6, 7, 8. CRA3. Objective 10, 11, 9 or 9, 10, 11. Yan po ang ayusan. Pero wag po kayong malilito dahil link naman po ang kukunin natin dyan. CRA4, 12, 13, 14, and plus factor. Kompleto na po ang mga folders ninyo. Ngayon, hindi ko pa po alam ang aking Google account o ang aking DepEd Marikina account. Pwede po sa desktop, mag-create na lang kayo. O, new folder. Alam nyo na po yan di ba? New folder, RPMS 2023-2024. O, ganun lang din po. O, RPMS 2023-2024. O, kasi meron na po akong folder kasi ng RPMS kaya na gano'n. Lagyan ko lang ng RPMS PPSD para maiba lang po. Sa loob nito, dyan kayo mag-create new folder CRA1. Ito nga po mas madali kasi pwede nyo Control C, Control V. Control C, Control V, Control V, Control V,
Control V. Yan, rename nyo lang po. Rawan. Para hindi kayo mahirapan, buo nyo muna to. Delete muna natin. Open nyo muna tong Rawan. New folder. Objective 1. Control C, Control V, Control V, Control V. Rename 2. Rename 3. Rename 4. Yan. Tulad din po kanina, yun nga lang, nasa OneDrive tayo gumagawa. Ngayon, sa desktop, gumagawa. Balik po tayo sa RPMS. Ito, pwede nyo nang kopyahin. Control C, Control V, Control V, Control V, Control V. Okay? May Cra1 kayo, rename nyo lang. Cra2. Rename. Cra3. Rename. Cra4. Ito po ay rename plus factor. Ulitin ko, wala pong Cra5 dahil wala tayong indicator na pasok sa Cra5 based sa RPMS rating sheet natin. Pag inopen nyo po yung Cra2, nandiyan nyo. Rename nyo lang din po ulit. Rename Objective 5. Rename Objective 3. Ay 5. Objective 6. Rename 7. Rename 8. Katulad lang din po yan match kanina. Balikan natin. Cra2. 5, 6, 7, 8. Sa desktop. 4, 5, 6, 7. Wala pa ng 7. Rename 7. Yan. Parehas lang po yan. 5, 6, 7, 8. Balik ulit tayo. Cra3. Open nyo lang po. Rename. Okay. 8, 9. Rename. 10. Rename. 11. Delete. Okay. Nabuo nyo na po. Delete nyo lang yung isa kasi tatlo lang. Ganyan din po sa Cra4. Delete nyo na po ito. Rename 12. Rename 13. Rename 14. Create nyo na po. Diba? Nabuo nyo na. Ngayon, pwede na kayo ditong maglagay ng mga MOVs ninyo kung sakaling hindi nyo pa nakikita ang inyong account. Halimbawa, sa Cra1, maglalagay ka ng sa Objective 1. Siyempre, ano ang kailangan lang po sa Objective 1? RPMS rating plus yung inyong annotation. Hanap ka ng RPMS rating mo po. Hanapin mo, halimbawa, RPMS rating. Halimbawa, ito ay RPMS rating. Itong L na ko. Lalagay ko lang po siya dito sa Cra1 ko. Basta lahat po ng pictures na kailangan ninyo, ilalagay nyo lang po doon sa RPMS rating. Halimbawa, ito nga po, L na. Dito ko siya ilalagay. Yan, nakalagay po yan dyan. Ganun din po sa Objective 2. Pwede yung apat na rating ko. Dahil pare-parehas lang naman po ang siyam na indicator, pwede nyo na lang siyang kopyahin. Halimbawa, yan yung apat na rating sheet nyo plus yung annotation.
O, control C nyo lang naman po. Punta kayo ng objective 2. Copy nyo lang. Objective 3. Paste lang naman po. Objective 4. Yan. Ito po ay nailagay nyo na sa desktop. O sa desktop kayo gumagawa. Ganun lang din po yan. Alam po, objective 2 ay hindi rating. O, delete natin yan. Hindi ito rating. Balikan nyo po yung RPMS kung ano ang nakalagay sa objective 2. Objective 2 ba yun? Wait. Check nga natin. Okay. Para sa rating, ang objective yan. Ang objective 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 at 10 ang COT. Tama. Mali pala ako. Yan po. Yan. Pare-parehas lang naman po ang laman yan. Objective 1. Sample lang naman po ito. Rating sheet ang nilagay niya. Objective 5, 6, 7, 8. Rating sheet lang po ang kailangan dyan at annotation ninyo. 10. Yan. Tapos pagdating ng objective 9, 10, 11, 12, 13, 14 at plus factor, yung mga MOBs yun na, yun ng classroom indicators. Alam ko, na-discuss na po sa inyo yan ng mga MTs natin kung ano-ano ang mga ilalagay dyan. Halimbawa, nagawa nyo na yan, nalagyan nyo na, tapos na-recover nyo na po ang inyong OneDrive na account. O, open ko ulit yung OneDrive ko pong account. O, sa desktop, sa pinaka-home ko po. Pwede nyo lang siyang i-drop down. Yan. O, naka-drop down lang naman po siya. Uploading lang siya. O, mula, palitin nyo lang. Di ba, naka-maximize, minimize, then palitin nyo lang ng konti. Makikita yung file ninyo sa desktop. Then, drop down. Drop. Ganun, down. O, drop. Click nyo lang po. Gamit cursor, drop. Ayan. O, pumasok na po siya. Hindi nyo na po kailangan mag-upload. O, ngayon. Paano sir? Sa desktop po ako gumaay sa OneDrive na ako nagdirekta. O, ito yung ginawa natin kanina. Tama po? CRA1, Objective 1. O, ngayon, ganun lang din po. Punta kayo dun sa file ninyo ng may objective. O, halimbawa ito, bubble sheet ulit. O, itong dalawang to ang rating ninyo. O, drop down nyo lang din po yan. Mag-upload po yan dyan. O, ganun lang din po yan sa CRA1, Objective 2, punta kayong desktop, picture, drop down lang ng drop down. Ganun lang din po yan. Hanggang makumpleto ninyo yung MOBs. O ngayon, may laman na po ang inyong CRA. Nalagyan nyo na po. Na-access nyo na ang inyong account. O dito tayo kumuha ng link sa kumpleto. O, halimbawa, punta kayo dito sa CRA1. Sa CRA1, create nyo lang yan. May 3 dot kayong makikita. Click nyo lang po. Make sure na naka-click. Okay? Yan, naka-blue. Objective 1. Punta kayo dito sa taas. May makikita kayong share. Make sure po sa share na device, pag anyone po, tandaan natin, kahit sino ang may hawak ng link, makukuha po niya o ma-access niya ang inyong PowerPoint. People in DepEd Education, yung katulad nating may account, ma-access po natin. People with existing access, yung dati nang naka-access, at people you choose. Dahil RPMS po ito, ang sinasuggest namin ay ang inyong MT in charge, katulad ko sa grade 3, ako po ang nilagay nila, at si Ma'am Shirley Ann, para mayroong taong, o kaming dalawa lang, ang MT at si Ma'am Ann ang makaka-access ng inyong RPMS. Pag can edit, then apply. Ngayon, ilalagay nyo po dyan yung inyong pangalan. Halimbawa, kunin nyo na yung email address ng MT ninyo. Katulad ko, nasa-search ko naman, at si Ma'am Shirley Ann. O, yan. Yan po. Okay? Dyan nyo ilalagay. Ulit, link. Can edit, people you choose, apply. Lagay nyo po dito yung mga taong may lalagay dyan. Then, copy link. Kapag na-copy mo na yung link,
O, people, copy link. Na-copy mo na yung link. Punta ka ngayon sa PowerPoint mo. Diba? Objective 1 po yun. O, dito kayo maglalagay. Click nyo lang po ito. O, click nyo lang. Kailangan nyo nakakross. Yan po. Nakakross siya. Ha? Nakakross siya. Ganyan lang po siya. Nakakross. Click nyo lang. Hindi po nag-e-edit. Kasi kapag ganyan, e-edit nyo yan. Pero kapag ganito lang, hindi kayo makakapag-edit. Ganyan lang. Right-click. Tapos, remove link muna nga natin. Yan. Nakaganyan po. Right-click. May link kayong makikita dito. Yan. Link. Nakalagay. Dito nyo po ilalagay yung address. Control V. Nakopy nyo na, di ba? Control V lang. Control o Control Paste. Paste. Then, okay. Yan. Wala kayong makikitang nangyari, pero may nangyari. Paano? Kapag tinapat nyo yung cursor, may lalabas pong link na ganito. Paano po malalaman? O di present nyo po. Yan. Pag pinresent, tapos kinlik namin itong Objective 1, papasok kami dun sa drive na pinaglagyan ninyo ng MOVs. Di ba po? Madali lang siya. Kumbaga, nagamit mo na, na-edit mo na, kukunin mo lang naman po yung link. Yan. O, balik ulit tayo sa objective. Po tayo sa Objective 1. Dako tayo sa Objective 2. Balik ulit po tayo dun sa link na OneDrive. Okay, makikita natin, click lang natin sa CRA1, Objective 2, ganun po ulit. Share. Then, settings, people you choose, apply. Then, lagay nyo po yung pangalan ni Ma'am Shirley Ann. Then, pangalan ni MT. Then, copy link. Pag na-copy nyo na link po, copy. Link copied, people you specific. Na-copy nyo na po siya. Okay na siya. Na-copy nyo na. Punta na kayo doon sa PowerPoint ninyo. Objective 2. O, dito nyo po ilagay. Right-click. Then, link. Ulitin ko. O, Objective 2 na box. Right-click. Link. Then, dito sa address, ipe-paste nyo po. Paste. Then, okay. Para makita nyo po, pwedeng i-present. Pag pinresent nyo, kinlik nyo yung pangalan, pupunta kayo dun sa OneDrive ninyo, Objective 2, kitang-kita, CRA1, Objective 2, nandun na kayo sa folder. Then, pwede rin pong, kahit hindi nakapresent, control, pindutin nyo lang po yung control. Control, then, ito. Control, then yung link. Yan. Control, then yung link. Pag ganyan, control, then follow link. Pupunta rin kayo dyan. Ganun lang din po. Okay? Dako tayo Objective 3. Objective 3, hindi po bubuksan. Yung folder lang po. 3 dot. Then, share. Settings. People you choose. Apply. Pangalan ni Ma'am Ann. Pangalan ni MT. Then, copy link. Copy link, punta sa PowerPoint, punta sa Objective 3, right-click, then link, then Control V, o Control Paste, then OK. Makikita, may link na pong nakalagay, pwede nyo sundan, control nyo lang, pindutin nyo yung control, then makikita nyo yung link na nakalagay. Control, then follow the link. Yan. CRA1, Objective 3. Kitang-kita naman po. Okay? Dadako na tayo ng Objective 4. Punta ulit tayo ng Drive. Objective 4. Bubuksan sa folder lang po. Yan. Then, share. People you choose. Apply. Pangalan ni Ma'am Shirley Ann, pangalan ni MT, then copy link, then punta ng portfolio. Yan, nakaganyan po. Make sure po, hindi po ganyan, or eto lang, nakaganyan lang siya. Wala kayo nakikita ang cursor na tumitibok. Right click, then link, then paste, then okay, then makikita nyo yung link. Pwede nyong buksan, control nyo lang.
click nyo lang yung control, then follow the link. Check nyo lang. Pwede naman po siya i-check. Objective 4, CLA 1. Okay. And so on and so forth. Ganun lang po siya gagawin. Punta kayo ng RPMS. Karato naman ulit. Objective 5. Objective 6. Objective 7. Once na magawa nyo na po itong lagyan lahat ng objective na pangalan, kapag pinresent po nyo yan at nagkaroon tayo ng rating, kapag kinlik namin, one-on-one tayo, ikaw at si MT, ang gagawin lang po ni MT, ikiklik lang po niya tong objective. Pero kailangan syempre ng internet, makikita na po niya yung mga MOVs mo. Doon na kami po mag-validate kung tama ba ang iyong nilagay na rating sa rating sheet ng RPMS at doon sa mga NCOI kung ano ang rating natin sa NCOI. Ganun lang po siya tumatakbo. At kapag may gusto kayong baguhin, hindi nyo na po kailangan baguhin yung link. Dahil nakalink na po Maglalagay lang po kayo dito sa mga folder na ito ng mga MOVs ninyo. Hindi nyo na po kailangan mag-picture, mag-craft, mag-something ng kung ano. Ilalagay nyo lang po. Upload lang, drop down lang, katulad ng ginawa natin kanina. Ngayon, may iba pa pong paraan na pwedeng pero na-settings yun na, di ba po? Okay? Ganyan. Pwede nyo po siyang ganito, Objective 1. Ito naman po yung shinare ni Ma'am Mona. Kung saan po kayo mapapamadali, or mapapabilis. Nasa sa inyo na po. Pwede nyo siyang i-click, then copy link. Copy link lang po siya. Then punta na kayo ng RPMS, then punta kayo ng Objective 1, then paste nyo lang po. Objective 1 na siya. Hindi nyo na po kailangan mag-edit. Click, hanapin nyo lang po yung Objective 1 na siya. Aayusin nyo lang po. Nakatulad nito. Control A, ilan ba to? Ay Bukit Script. Control A. Hanapin nyo po yung style. Yan. Pwede nyo po siyang gayahin. Ilan siya? 54. Yan. Pwede nyo siyang palitan. Yung objective na to. Delete nyo lang. Tapos, ilagay nyo lang po yung objective na ginawa ninyo. Ito naman po ay shinare ni Ma'am Mona sa akin. Yung akin kanina, pag-copy ng link, paglalagay ng link. Pero ito, kung mas madali, objective 2 tayo. Delete nyo lang po ito. Objective 2. Then, punta kayo dito sa OneDrive ninyo. Pwede nyo siyang i-settings din. Then, apply nyo lang. Okay? Halimbawa, Objective 2. Click nyo lang po ito. Then, copy. Then, settings nyo. Katulad kanina, people you choose. Apply. Lagay mo dyan. Pangalan ni MT. Pangalan ni Ma'am Shirley Ann. Then, apply. Then, okay na, nakopy mo na yung link. Okay na siya. Punta ka dito sa Objective 2, Control V, paste mo lang, Control V, yan, Objective 2. Sorry. Yan, click mo lang yan, Objective 2. Yan. Then, ayos mo lang, Control A, kaninang style, then 52. Marami pong paraan para maglagay ng link. Katulad yun, pag nilink mo yan, kiklik mo lang din siya, mapupunta ka na dun sa link. Isa pa po, Objective 3. Pwede nyo na po siyang i-delete. Kanina, ibang paraan yung kanina, paglalagay ng link. Ito, ibang style na rin po. Para kung saan kayo mas mapapabilis. Objective 3. Click nyo lang po ito, copy link. Ulit kanina, settings, people you choose, Ma'am Shirley Ann, si MT, then apply, then okay na po, nakopy nyo na yung link, punta kayo dito, Control V lang, paste lang siya, huwag nyong i-value, po, para hindi magbago, edit lang po,
Alright, control A nyo lang, then kung ano yung style kanina, then ano yung font size, 52, 54. O yan. O, isa pa po. O, pwede nyo siyang tanggalin. Kanina kasi, naganto lang tayo. Tingnan yung pagkakaiba. Right click, then link. Dito tayo. Then ngayon naman, ginagawa natin, pinipaste na natin mula dun sa RPMS. Ay mula dun sa OneDrive. O, click nyo lang po ito. Then copy link, settings, people you choose. O, si Ma'am Shirley Ann. Then apply. Then okay na, naka-copy link na. Punta tayo. Pag click nyo kasi at ito, ang lalabas yung link. Huwag pong ganon. Control V lang. Paste lang. Okay po, para ito lang ang lalabas, yung objective. Then, edit nyo lang. Yan po. O, kung anong style. Then, 54. Yan. O, ngayon, pares lang din naman po yan. Kapag pinresent natin, nag-validate si MT, kapag kinlik namin ito, papasok kami dun sa drive na pinaglagyan ninyo. Objective 1, CRA1. O, Objective 2. Objective 2, CRA1. Pasok pa rin naman po siya. Sunod, Objective 3. Objective 3, CRA1. Sunod, Objective 4. Objective 4, CRA1. Hindi na po natin kailangan. Kumbaga, dito na mismo sa mga folder ninyo nilagay ang mga MOVs ninyo. Hindi na tayo nag-edit dito sa PowerPoint. Hindi na rin masyado kasi kapag nalagay kayo dyan picture, maliit. Pero kung link, at least malaki po ang ilalagay. Okay po, ganito lamang po tumatakbo ang paglilink ng ating RPMS. Kung sakaling okay lang din naman po kung saan kayo mapapadali doon sa dalawang strategies na nilatag ko. Naway nakatulong po sa inyo ang video ito. Maraming salamat po.